Magbibilad na tayo ng isda para maging tuyo. Dahil may paparating na naman bagyo dito sa amin. 2 bagyo daw yun, ay mabuting paghandaan ng tuyo para hindi magtagal. Baka sakaling maarte yun, hindi kumakain ng tuyo na isda. Hindi siya magtagal dito sa Pilipinas. Iya naman. 3 kilong isda. Binira ng aso. Grabe na. Wala man lamang titinira kahit isa. Nalilinisan natin yung kuan. Tatanggalan lang natin ang bituka para madali siyang matuyo. Hindi siya magkalangaw. Hindi dapuan ng langaw. Bubunutin lang natin yung hasang at bituka. Hirap pag napuputol. Ayan, natapos na natin tanggalan ng bituka. Ngayon ay ating i-marinate. Ibabawad sa bawang and then luya na pinong-pino para mabango sila. Tapos lalagyan natin itong paminta. Ayan, budbudan natin ng paminta. Ayan, ibudbud natin ng ibudbud yung paminta. Tapos pag nilagyan na natin ng paminta, lalagyan natin itong seasoning. Ayan, yung seasoning. Ayan, baka naman. Lalagyan natin ng seasoning. Ayan, damihan natin kasi tutuyo naman natin yan. Tapos meron tayo dito ang kinilaw. Nagkilaw din tayo ng ilang piraso niyan. Ibababad-babad lang natin sa suka para masarap. Asin. Yan. Na iodized. Yung hindi masyado, para hindi masyadong maalat at pansariling tuyo lang naman to. Yes. Tapos lagyan natin itong soy sauce. Ayan, budbudan natin ng soy sauce. Ayan. So pampakulay lang itong soy sauce. Pag nalagyan na natin ng soy sauce, lagyan natin ng suka. Ayan yung vinegar natin. So ibubudbud natin kalahati. Tapos ibababad natin yan. Hahaluin natin ang bango. Hahaluin natin yan para yung kanyang mga ingredients is ma-dissolve talaga and yung lasa niya pumantay at lahat ng mga isda magkakameron ng lasa. Ayan, imimix lang natin yan guys. Ayan, kaya kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, mag-subscribe and click the notification bell na kayo para lagi kayong updated sa mga videong aming ilalabas at ipapakita namin sa inyo ang totoong buhay dito sa probinsya. Yun po sana yung ads namin. Yun lang po, maraming salamat. Sana mag-enjoy po kayo sa panonood ng aming mga vlog para kahit nasa malayo po kayo or mga taga Maynila po kayo, maging familiar po kayo o maging aware po kayo sa buhay namin dito sa probinsya. Ganito yung ginagawa namin para makatipid kami sa ulam. Nagtutuyo kami, bumibili kami ng isda sa halagang 100 pesos. Tapos tinutuyo namin para matumagal yung ulam. Ayan. Ayan, sobrang lakas na po ng sikat ng araw. Magbibilad na tayo. May parating na 2 bagyo ay hirap kapag maulan dito sa bundok oh. Napakalayo sa tindahan sa karsada pa, tao sa dagat, napakalayo din. Kaya mas mainam na mag-stock tayo ng pang-ulam at samantalahin natin ang lakas ng sikat ng araw. Ang init. Tuyo ito. May raramdamin ito maghapon. Huwag lang ako unahan ulit ng mga kaibigang uwak natin. Nung nakaraan ay kinain ng uwak tinangay ng mga agila. At saka may aso din, langgam. Number 1 na kalaban ng langgam. Binubutas-butas. Ayan, magbabalik na din na natin yung tuyo at mga 2:00 na ng hapon. Siguradong tuyo na. Ay put.
Nalaglag. Kuman yung screen aking pinagbilaran. Ay nako po. Dinali ito ng aso. Tumulog lamang ako saglit. Ay walang tira kahit isa. Grabe. Nakalas yun ta. Pati yung ng solar na nagdaglag oh. Po. Grabe sayang naman talaga eh. Sipin mo yan, 3 kilo, 160, 120 pesos. Saka pati sobrang hirap ng paglinis. Grabe naman talaga, napaka-provision ng aso na yun. Wala man lang natira kahit kaliskis. Tuwa-tuwa na tayo at akala madami ng pang-ulam ngayon kung tag-ulan. Grabe naman talaga. Wala man lang naitira kahit ulo. Grabe yun. Aling aso kaya yun? Wala. Dali ako nito. Sayang ng pira, sayang ng pagod. Wala mga idol. Minalas-malas kung nakita ko lang yung aso na yun, baka samain sa akin yun eh. Mataas na yan, no? Dapat pala sa sunod ay mas mataas pa ang bilaran.